Madami ang nagtatanong paano naman daw kung ang motor na gamit nila ay hiram lang at natsyempo sila sa checkpoint. Magkakamulta ba sila ng 5,000 pesos o mai-impound ba yung motor? Ito ay tungkol pa rin sa bagong batas na hinilunsad kamakailan lang, ang Republic Act 12209. Tungkol ito sa mga bumili ng second-hand na motor o galing sa mga repo na dapat ay nakapangalan na sa kanila. Ngayon, mayroong mga nagtatanong dahil kapag hiram mo nga naman talaga yung motor, syempre hindi sa'yo nakapangalan dahil hiram nga, pwede po ba yun? Kung babasahin natin ng mabuti yung Republic Act 12209, wala naman nakalagay doon na bawal magpahiram ng motor o bawal natin gamitin ang hiniram ng motor. So, ibig sabihin, pwede tayong manghiram ng motor as long na meron tayong lisensya at pinayagan tayo ng may-ari. Wala rin naman nakalagay sa batas na dapat ay meron tayong authorization letter galing doon sa may-ari ng motor na hiniraman natin. Pero nakakapraning nga naman talaga, lalo na kapag may checkpoint at hiram lang natin yung motor. Dahil kapag tiningnan niya ng enforcer at sinabi mo na hiram lang, mas maganda kung tawagan natin yung may-ari. Kaya kung sakaling maharang ka sa checkpoint at hindi sa'yo nakapangalan yung motor dahil nga hiniram mo lang sa kuya mo, sa papa mo, o sa barkada mo, siguraduhin mo lang na pinayagan ka ng may-ari at hindi mo ito itinakas. Dahil syempre maghahanap ng katibayan yan yung ating enforcer o ang police or LTO na pinayagan kang hiramin yung motor. Kung ka-questionin tayo sa checkpoint, ang maaaring gawin natin ay tawagan natin yung may-ari or i-video call natin para lang patunayan sa naninita sa atin na pinayagan tayong hiramin. Basta siguraduhin lang natin na meron tayong lisensya at meron tayong copy ng ORCR ng tunay na may-ari para kung sakaling tiningnan yung ORCR nandoon. Tapos syempre meron tayong ilaw, meron tayong side mirror, gumagana ang preno kasi minsan hanapan tayo ng butas ng mga enforcer para magkaroon tayo ng violation, lalong-lalo na kapag alam nyo na, kaya maigi nasa maayos sa kalagayan ng motor, gumagana ang preno, busina, headlight, lahat ay gumagana, walang sira para hindi tayo masita. Lalong-lalo na kapag ganyan na hiram lang natin yung motor. At kapag ganitong hiram lang natin yung motor, wag na tayo masyadong lumayo. Dahil halimbawa, tinignan nyo RCR, nasa Batangas yung address ng tunay na may-ari ng motor, na checkpoint ngayon sa Valenzuela. Magiging questionable, paano ka nakarating dito sa Valenzuela nang hiniram lang tong motor? Pinayagan ka ng may-ari ng ganong kalayo ang binahe kung hiram mo lang. So doon talaga magiging kaduda-duda ka dyan. Kaya maging maingat din tayo. Sumunod tayo sa batas para hindi tayo mabulilyaso, hindi tayo matikitan. Kasi isang pagkakamali mo lang, dyan na masisilip lahat. Kasi mahirap talaga kapag ganyan na hiram lang natin yung motor. Kailangan natin maging maingat para hindi naman nakakaya sa may-ari. Paano nga naman kapag na-impound yung motor na hiniram mo? Sino ang tutubos nun? Siyempre yung may-ari. At ikaw, hihingi ka lang ng pasensya. So kapag manghihiram tayo ng motor, wag naman natin gamitin sa napakalalayong lugar. Wag naman yung ipang long ride natin. Pwede tayo manghiram pero dito lang, pupunta lang sa palengke, pupunta lang sa kung saang malapit lang dyan sa inyo, para kung sakaling magkaroon ng checkpoint, maharang, kapani-paniwala naman, di ba? Na hiniram mo lang sa tunay na may-ari. Again, para sa mga nagtatanong kung pwede bang manghiram ng motor, pwede bang i-drive? Pwede po. Wala naman po nakalagay sa batas na bawal manghiram ng motor. Wala rin naman nakalagay sa batas sa kailangan natin magdala ng authorization letter galing sa may-ari na tayo ay pinhiram. Basta importante lang, meron tayong driver license kapag manghihiram ng motor, meron tayong copy ng ORCR para kung sakaling ma-checkpoint, meron tayong ipapakita. Maigi kapag ganyan na manghihiram tayo ng motor, wag na natin gamitin sa napakalalayong lugar, wag na tayo mag-long ride. Kung mag-long ride ka, maigi niyan, umangkas ka na lang sa tunay na may-ari o kaya naman, mag-provide ka na lang ng sarili mong motor para naman hindi nakakaya sa tunay na may-ari kung sakaling magkaroon ng problema. So yun lang, sana nakatulong sa inyo ang video to. Maraming salamat sa inyong panonood. Ako si Rosgo TV. Ride safe always and God bless.